Kung nagsisimula ka pa lang sa sticker business mo at hirap kang gumawa ng sticker packaging na hindi nag-spend ng more money, this no adhesive packaging trick is perfect for you. And yes, may free template na pwede mong i-download dito sa video na ito. Before we start, click the subscribe button para maging updated ka sa bawat free templates na sinishare ko sa channel na ito. Let's make it with me. Make it with Alec. Let's start this project. Ang step 1 ay pumunta ka sa description box ng video na ito at hanapin mo yung link sa template sa design space. Pag-click mo ng link na yun, mapupunta ka sa landing page ng project na to and makikita mo yung preview ng mga sticker packets na ginawa ko. And click mo lang yung open in app. Pag-click mo yun, mag-open na yung design space mo. And makikita mo dito sa design space yung description ng project at kung anong mga shapes yung ginamit ko. Kung wala kang Cricut Access, pwede mo pa rin gamitin tong template na to dahil ang mga ginamit ko lang na shapes dito ay mga basic shapes na free lang sa design space. Hindi mo kailangan ng Cricut Access para makagawa ka nito. Click na natin yung customize para malagyan natin ng mga design yung template. Titignan natin yung layers panel. Isa lang yung makikita mo dito sa layers panel dahil in-attach ko na silang lahat. Pero kung i-open ko tong arrow na to, makikita natin yung mga shapes na ginamit ko dito. Then naka-weld na yung pinaka-form ng packet para hindi ka na mag-weld. Then sineparate ko lang tong oval in case na may gusto kang ibang shape na gagawin. Subukan natin tong palitan mamaya. Okay, so gawin na natin yung design. May option ka first, iselect mo tong weld result and mag-start na tayong mag-design. First step is iselect natin tong subtract na object. Then iselect natin tong operation. Gawin nating print and cut. Ang kagandahan dito sa design space, marami siyang option dito. Pwede kang mag-change ng color or pwede mong gamitin yung mga native patterns na nandito na sa design space. Marami kang magagandang mahanap na mga patterns dito. Mag-select tayo ng floral na pattern. Hanap lang tayong konti. Ito, maganda tong pattern na to. So, pwede mo na tong isend to cut kung wala ka ng ibang gustong ilagay. And i-duplicate ko lang to. And kung gusto mo namang maglagay ng sarili mong pattern, papalitan ko lang ng pattern itong isang copy para gawin yun. Click upload. Dito sa may pattern field, upload pattern. Then mag-navigate ka lang kung saan nakasave yung pattern na gusto mong gamitin. Double click mo lang yun. Then click upload. And then after uploading, magkakaroon siya ng prompt na successful na yung pag-upload. Pero hindi mo makikita dito yung pattern na nilagay mo dahil hanapin mo siya dito sa may operation din tulad nung ginawa natin kanina. Select lang natin tong subtract na object. Then click natin tong square dito. And makikita mo yung pinaka-unang square dito or thumbnail. Yun yung pinaka-huli na in-upload mong pattern. Click mo lang yan para mag-tick effect siya doon sa shape na sinelect mo. Then pwede mo ring i-scale tong pattern para mas makita yung detail. Then may option kang i-move ito to the left and right pag horizontal and move up and down mo naman or vertical. Then pwede mo ring i-rotate. For example, 45 degrees. Mag-rotate siya ng 45 degrees yung pattern. Then click close. Paano naman kung hindi pattern yung gusto mong gamitin? Gusto mong gumamit ng image. Duplicate natin yan. Then mag-upload tayo ng image. Dito sa may upload image. Then click browse at hanapin mo lang kung saan nakasave yung image na gagamitin mo. Select natin tong image na to. Click open. Then continue mo lang yan. Then wala ka ng changes na gagawin dito kung ayaw mong tanggalin yung background. Then click apply. Select ulit natin yung flat graphic. Then click continue. Then save lang natin. Click upload. Then pupunta na siya automatically sa canvas. And para ma-i-apply to, dapat nasa pinaka-ibabaw siya na layer. And dapat nako-cover niya completely yung shape ng object. I-move lang natin tong object na to dito sa group ng attach and ipatong natin doon sa subtract object. Move lang natin to ng konti. Okay. So, kung na-cover niya na yung buong subtract na object, select lang natin tong image and then yung subtract. Then, select natin yung slice. Yan, ito na yung magiging result ng slice mo. Tatanggalin natin tong isa. Then, i-delete na natin yung original, which is this. Yan, ito yung original. Then, ito yung naging slice result. Kung gusto mo namang palitan yung shape nito, pwede mong i-delete tong oval na to. And then, select ka ng shape. Siguro gusto mo lang ng rectangle na rounded yung corners. And i-center mo lang siya. Hintayin mo lang na mag-snap yung shape. Malalaman mong naka-center na siya pag meron na siyang red na crosshair na lalabas. Then, baba natin
to, gawin natin tong subtract yan. Then, ibalik natin yung pattern nitong object na to. So, after this, pwede ka na rin mag-customize. Pwede kang maglagay ng mga brand logos mo. For example, ito. Add to canvas ako ng logo ng store ko. Then, i-resize ko lang siya para magkasya siya dito sa may flap niya. I-rotate ko lang. Then, i-center ko lang siya dito sa cover. Maglalagay lang ako ng text kung anong ilalagay kong product. Then, itong text na to, gagawin ko siyang print and cut din. Then, kung satisfied ka na sa layout niyan, select mo lang itong dalawang object. Then, i-move lang natin siya dito sa may group na to. Okay? Para yung outline lang ng form ng packet yung magkakat, kailangan nating i-flatten itong logo na nilagay ko and yung text. Then, isi-select ko din yung subtract, then click flatten. And before ko i-flatten to, nagkakaroon kasi ng issues minsan na kahit naglagay ka ng pattern, pag click mo yung make, nagiging itim lang yung fill ng object. Kaya, finalize lang natin tong subtract result and i-click natin yung merge layers. Then, i-select na natin tong text and yung brand logo. Then, click flatten. And so, sa isang attachment, meron pang square, yung score, isang line para sa slit, and yung form ng object, yung flatten. Nung ginawa natin to, meron tayong ginawang tatlong ways kung paano lagyan ng design yung template na shinare ko sa video na ito. Then, pwede na natin i-click yung make, click make. Then, ito yung sinabi ko kanina na hindi lumalabas yung pattern. So, balik natin dun. And ito yun. And nakalimutan ko rin isama sa pag-flatten itong die cut sticker. So, i-drag lang natin doon sa group ng flatten. Then, ito naman, dito sa may subtract, merge layers na rin natin. Then, click make. Pag nagkamali ka, i-click mo lang yung unflatten. Then, i-correct natin tong position nitong text dahil hindi siya nag-center. Then, i-flatten natin ulit natin. Okay? Then, click make ulit natin. Then, ito na yung magiging object mo. Makikita mo dito kung ano yung operation. Print and cut, score, then basic cut. Print and cut para doon sa mismong design ng packet. Score, kung saan magfo-fold yung packet. And basic cut naman ay yung slit. Then, i-default lang natin sa A4 yung material size. Okay, then i-print na natin to. Click continue, then send to printer. Gagamit lang ako ng glossy na photo paper para dito. Click natin yung next. Then, mag-select tayo ng printer. I-toggle on natin yung use system dialog para mapalitan natin yung preferences. Depende na sa gamit mo na printer kung anong pinaka-best na setting para sa glossy na material. So, ang gamit ko ay Epson L8050. Ang ginagamit kong settings niyan ay premium glossy para sa glossy na photo paper. Then, maganda naman yung print niya kahit hindi naka-high quality. So, nire-retain ko lang na standard. Then, i-turn off ko lang yung bidirectional printing dahil mas maganda yung print niya pag naka-turn off to. Then, click print. After printing, mag-apply naman ako ng white crayon sa mga registration marks para mag-mattify yung material. Ginagawa ko ito para hindi mahirapan ang sensor na basahin ang registration marks pag sinend ko na sa Cricut machine ang project. Before ko i-load sa machine yung mat, pagugulungan ko muna ng brayer para mas lumikit yung photo paper sa mat natin. I-load ko lang yung machine and sa clamp 8 nakalagay dapat na yung scoring stylus at sa clamp B ay yung fine point blade. Pag na-load mo na yung mat sa machine, magbablink na yung cut button and i-click mo na yun para mag-start ng mag-scan ng registration marks ang machine. Kung naging successful naman na ang scanning ng registration marks, ang susunod na operation na gagawin ng Cricut ay mag-score. After scoring naman, gagawin na ng machine ang cut operation. Tapusin lang natin ito at susunod natin gawin ay mag-score gamit ng scoring board dahil hindi masyadong madiin yung pagkakascore ng stylus dito sa mga portions na magiging fold natin. Same process lang din yung gagawin ko doon sa tatlo pa nating naiiwang designs.
Gamit ang scoring board na ito, i-reinforce ko lang yung score na ginawa ng Cricut kanina. Ang gagawin ko dito, i-align ko yung score doon sa ridges dito sa my scoring board. Kung gusto mo ring bumili ng scoring board na tulad nito, ilalagay ko sa description box ang link kung saan ka pwedeng bumili. Pagtapos ko na lahat ng corners na gawan ng score, ifo-fold ko na lang yung mga flaps niya at ipipress ko lang yung flaps niya para maging maganda yung folds. Itong gamit ko namang tool na ito ay bone folder. Kung gusto mo ring bumili, ilalagay ko rin sa description box ang link nito. Ganyan lang kadaling gawin itong no adhesive sticker packet natin. So kung gusto mo ring i-customize ito, pwede kang gumamit ng iba't ibang shape para sa window ng sticker packet. Don't forget na maglagay ka ng branding mo para mas presentable at mas professional ang look ng iyong stickers. If you enjoyed this video and learned something new, click the subscribe and like button. I-comment nyo dito sa baba kung anong gusto nyong maging susunod na project natin. See you sa aking next video kung saan nagbibigay ako ng mga free templates para matulungan ko rin kayo sa pag-grow ng inyong business. See you!